Sa ilalim ng maulap at maambon na kalangitan ng norte, naglalakad si Nanding na may kumbiyansa sa bawat hakbang. Ang kanyang mahabang balabal ay umuugoy kasabay ng hangin, at ang kanyang mga mata ay tila laging handa sa laban. Kilala siya sa kanyang tusong ngiti, malakas na personalidad at husay sa pakikipaglaban. Ngunit higit pa roon, siya ay isang mandirigmang nakaligtas sa isang pinakamadilim na kabanata ng kasaysayan ng kanilang nayon. Nagsimula ang kwento ni Nanding noong siya'y hinilang na pinakabatang mandirigma na may dugong babaylan na pinili mismo ni Apo Lakan. Isa sa mga pinakamatandang babaylan na namumuno sa kanilang nayon. Sa ilalim ng kanyang mahigpit at misteryosong pagsasanay, natutunan ni Nanding ang mga diskarte sa pakikipaglaban na bihira at pinagbabawal. Isa na rito ang pagtawag sa mga itim na espiritu na nagbibigay sa kanya ng kakayahang gawin itong sandata at mag-utos na patayin ang sinumang sagabala. Ngunit dumating ang isang makapangyarihang demonyo at sinalakay nito at pinagpapaslang ang mga tao sa nayon. Nagalit ang matandang babaylan at mga mandirigma, kaya buong tapang nilang nilabanan ang kampo ng kadiliman. Subalit kabiguan lang ang kanilang sinapit. Nasawi silang lahat sa kamay ng dyablo, dahil ang batang si Nanding ang nasa propesiya ni Apo Lakan na magsisilbing pinakamalakas na mandirigma na sugo ng anito, ay itinakas ito ng panganay niyang anak na si Makiling, palayo ng nayon. Hindi papayag ang pinunong babaylan na maubos ang kanilang lipi. Sa likod ng pagsalakay ng demonyo sa nayon, may nabuong pagtataksila. Isang babaylan ang palihim na tumiwalag at umanib sa kaliwa. Ginamit ang itim na kapangyarihan upang tawagin ang isa sa mga pinakamakapangyarihang demonyo sa impyerno gamit ang itim na karunungan sa tulong ng libreta ng kadiliman. Nalaman ni Makiling ang ginawang pagtataksil ng mismo niyang kapatid na si Santino dahil lang sa inggit. Si Nanding kasi ang nilagyan ng marka ng bituin ni Apo Lakan imbis siya na ang sarili nitong anak. Uhaw sa kapangyarihan ng binatang babaylan kaya nagawa nito nga magtraidora. Ang sakit ng pagtataksil ay tumarak sa puso ni Makiling, ngunit hindi siya bumagsak. Sa halip, ginamit niya ang karanasan bilang sandata upang maitakas ang itinakda sa propesiya. Labis noon ang kasiyahan ni Santino nang malupig ang sariling nayon at mapaslang ang lahi ng mga babaylan. Hindi niya alintana na may nakaligtas na dalawa na muling babalik sa takdang panahon. Noong sumiklab ang ikalawang digmaan na pinamumunuan ni Santino at ang alipin niyang demonyo, ay nagpalakas naman itong si Nanding sa tulong ni Makiling. Ilang taon siyang nagpalakas sa tuktok ng bundok hanggang sa mahubog ang kanyang katawan bilang isang makisig na mandirigma. Pinalaki siya ni Makiling na kasing tigas ng bato ang puso at walang emosyon upang hindi makasagabal sa bawat misyon. Ang babaeng babaylan ang nagsilbing ina at guro ni Nanding. Ito ang umuutos sa mga misyong gagawin. Ang ubusin ng kampo ng kadiliman na patuloy gumambala sa mga tao. Ngunit hindi pa siya handang harapin ang nagtaksil sa kanilang nayon. Hindi pa sapat ang lakas niya na harapin ang demonyo. Sa kanilang paglalakbay sa iba't ibang baryo ay walang nakakakilala sa tunay niyang pagkatao. Sa tuwing pinupuksa niya ang mga aswang sa magkakaibang lugar, ay palaging may takip na balabal ang mukha niya. Kaya tinawag siyang birtugong mandirigma na walang pagkakakilanlan. O Nanding, ang laki naman ng nahuli mong baboy ramo. Nagsanay ka ba o nangaso? Tiyang, maghapon po ako nagsanay sa gubat. Pagkatapos ko po mag-isayo, nangaso na rin ako. Naalala ko kasi kaninang umaga na kaarawan mo ngayong araw. Kaya heto, nanghuli ako ng masarap na pagsasaluhan natin ngayong gabi. Hay naku Nanding, ako pa talaga ang inalala mo.
Imbis na magpalakas ka ng husto dahil may misyon akong ibibigay sa'yo, nagawa mo pang mangaso. Ang tibay talaga ng katawan mo. Sige na, katayin mo na yung baboy at nang maisalang ko na sa apoy. At saka maraming salamat pala Nanding ha. Ni minsan, hindi mo nakalagtaan ang kaarawan ko. Paano ko naman makakalimutan ang pinakamahalagang araw ng babaeng palagi nasa tabi ko, Tiyang? Malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Kayo po ang nagpalaki sa akin. At ikaw din ang nagturo sa akin kung paano maging malakas. Hindi lang kita basta guro. Para na po kitang tunay na ina. Iligtas niyo po ang buhay ko nung bata pa lamang ako. Kaya ngayong malaki na ako, ako naman ang poprotekta sa inyo. Tama na nga yung kadramahan mo, Nanding. Baka saan pa umabot ang usapang ito? Tandaan mo, Nanding. Pinalaki kita na kasing tigas ng baka lang yung puso. Hindi ka ordinaryong tao. Isa kang mandirigma na may dugong babaylan. Isang birdugong mamamaslang. Hindi mo matatalikuran pa kung ano ang itinakda sa iyo ng ating anito. Lumaki si Nanding na hindi man lang naranasan ang umiyak. Tanging puot at galit lamang ang laman ng kanyang puso. Kahit ang tumatayong ina niya at tagasanay ay istrikto pagdating sa lahat ng bagay. Kahit na gustong umiyak sa tuwa ng ginang sa simpleng pagbati ng binata, ay pinipigilan niyang dumaloy ang kanyang mga luha. Kailangan manatili ang pagiging matatag at matapang nito sa harapan ng binatang birdugo. Sa mga nakalipas na misyon ni Nanding, ay matagumpay niyang nalupig ang mga halimaw. Nalalampasan niya ang anumang pagsubok kahit gaano pa man ito kabigat. Magaling siya paggamit ng sandata. Sino mang nilalang ay walang nakakaligtas sa mga kamay niya. Ganyan siya kabagsik sa kampo ng kadiliman. Pagsapit ng gabi, tahimik nilang pinagsaluhan ang masarap na putahe. At habang kumakain ang dalawa, tinanong ng binata ang tiyahin kung ano ang susunod niyang misyon at kung saan itong lugar. Hindi lang sila ang nanananahan sa tuktok ng bundok. Marami silang kasamang elemento tulad ng engkanto, duwende, maligno, tikbalang at lambana. Karamihan sa mga lamang lupa ay malaki ang respeto sa kanila bilang tagapamagitan sa mga diwata at anito. Pati ang mga kaibigan nilang puting engkanto ay nakikisalo sa munti nilang salo-salo. Ngunit sa kabilang lamesa, doon sila kumakain bilang pagbigay galang sa dalawang babaylan. Noong nakaraang araw, naghatid ng balita si Luis na ginagambala raw ng mga aswang ang bahaging silangan. Ilang katao nang nasawi sa kamay ng mga halimaw. Kailangan nila ang tulong mo, Nanding. Burahin mo sa landas nila ang malaking salot. Wika ni Makiling. Si Luis ay isang mensaherong ibon na nagmula sa daigdig ng mga engkanto na napadpad sa mundo ng mga mortal. May kakayahan itong magsalita na kayang gayahin ang lingwahe ng mga tao. Tumakas ito sa mundo nila dahil may naganap daw na digmaan sa pagitan ng mga engkanto at aksidente siyang nadamay sa labanan. Tinamahan ito ng sibat at hindi sinadyang nakalabas ng lagusan. Nakita naman siya ni Makiling sa ilalim ng puno at ginamot ang sugat niya. Kailan ko sisimulan ang misyong ito? Tanong ni Nanding. Bukas na bukas din. Sasamahan ka ni Luis sa iyong paglalakbay. Ituturo niya sa iyo ang tamang daan. Mag-iingat ka, Nanding. Huwag mong mamaliitin ang kalaban. Saka huwag mo ring gagamitin ang kapangyarihan ng itim. Simula nung bata ka pa, nakita ko kung paano mo tawagin ang mga itim na espiritu. Ginagawa mo silang sandata. Kapag patuloy mong ginagamit ang abilidad na yan, posibleng matulad ka kay Santino. Naalala ko na naman siya. Maghintay ka, aking kapatid. Pagbabayarin kita sa ginawa mong kataksilan sa ating angkan at sa mga taga-nayon. Pangako, Tiyang, hindi ko na kailanman gagamitin pa ang itim na kapangyarihan. At hindi rin ako makakapayag na babahiran ng dugo ang iyong mga kamay. Ako na pong bahalang tumapos sa buhay ng kapatid mo. Ipagiganti ko ang pagkamatay ni Apulakan. Pagtutuos kaming dalawa, pati ang demonyong pumaslang sa matatandang babaylan ay ihatid ko sa impyerno. Maaaring kaya mong tapatan ang lakas ni Santino, ngunit hindi pa sapat ang kapangyarihan mo para labanan ang mga demonyo. Magpalakas ka pa, Nanding.
upang matalo mo sila sa laban. Batid kung kaya mo pang higitan ng limitasyon na taglay mo sa ngayon. Ang ibig sabihin ba nito, may ilalakas pa ako, Tiyang? Hindi ko pa ba naabot ang sukdulan ng aking kapangyarihan? Ngunit sa papaanong paraan ko ito makakamit kung nalampasan ko na ang bawat pagsasanay? Tama ka, Nanding. May ilalakas ka pa, higit pa sa inaakala mo. Sasabihin ko sa iyo kung papaano mo maaabot ang sukdulang kapangyarihan sa iyong pagbabalik. Kaya bumalik ka ng buhay, Nanding. Tapusin mo agad ang misyon. Pangako, Tiyang. Babalik po ako rito ng buo ang aking katawan. Pagtatagumpay po ako sa aking bagong misyon. Kinaumagahan, madilim pa lang ang buong paligid at nababalutan pa ito ng makapal na hamog, ay nagsimula ng maglakbay itong si Nanding. Nakasuot siya ng itim at mahabang setro. Nakabalot sa mukha niya ang pulang balabala na tanging mga mata lang niya ang nakalitaw. Nakapaloob sa ilalim ng kanyang setro ang magkakaibang mga sandata. Habang binabagtas pababa ang matayog na bundok, ay nakasunod naman mula sa himpapawid si Lawis. Ito ang magbibigay ng tamang direksyon patungo sa bahaging silangan. Makalipas ang ilang oras ay narating niya ang patag na lupa, patungo naman sa kabilang bundok. Tanging tubig lamang ang nagsilbing panawid gutom niya. Hindi niya naisip na magpahinga. Nagpatuloy lamang siya sa paghakbang. Samantala, sa isang malilim na sanga ng mga puno ay bigla siyang hinarang ng isang matandang lamang lupa. Makisig naman lalakbay. Saan ang iyong patungo? Ako ang bantay sa hangganan ng kabundukang ito. Maaari ba kitang matanong kung ano ang pakay mo rito? Hindi ka makakadaan dito oras na magsinungaling ka. Marunong ako magbasa gamit ang pintig ng iyong puso. Saad na wika at tanong ng bantay papasok sa kabilang kabundukan. Ito ay matandang duwende. Ako'y naglalakbay patungong silangan. May isang lugar doon na kailangan nila ng aking tulong. Maaari mo ba akong padaanin, tanda? Kung hindi ka kumbinsido sa aking sagot, maaari naman tayo mag-usap gamit ang ating mga kapangyarihan. Isa sa mga ayaw ko, ang may sumasagabal sa akin dinaraanan. Kung hindi mo ko pahihintulutan na makatawid dito, buburahin kita ora mismo sa kinatatayuan mo. Hindi na kailangan pang dumaan pa tayo sa ganyan. Kontento na ako sa sagot mo. Sige, makakadaan ka na. Gabayan ka nawa ng diwata sa iyong mahabang paglalakbay. Tila batid kong busilak ang iyong puso. Nararamdaman ko nag-uumapaw mong kapangyarihan mula sa landas ng liwanag. Maraming salamat, tanda. At saka, nais ko lang sabihin sa inyo na hindi na kailangan pang itago ng mga kasama mo ang kanilang presensya. Alam ko napapaligiran niyo ko. Kahit pagtulungan niyo pa ako, wala pa rin kayong laban sa akin. Malayo ang agwat ng ating kapangyarihan. Napatawa naman ng malakas ang matandang duwende sa talas ng pandama ng binatang manlalakbay. Habang humahagalpak ito ng tawa, ay biglang nagsilitawan ang napakaraming maliliit na nilalang na magkadikit-dikit sa sanga ng mga puno. Halos may hawak silang mga pana. Labis na humanga ang mga lamang lupa kay Nanding. Alam nilang hindi siya kalaban. Nagpatuloy si Nanding sa paglalakbay. Habang patuloy na nakasunod sa bandang unahan ng kalangitan ang sagradong ibon. Sa pangalawang kabundukan ay marami siyang nakasalubong na mga engkanto na tahimik na namumuhay sa pusod ng kagubatan. Binabati pa siya ng mga ito at nag-aalok ng mga sariwang prutas. Ang lugar na napasukan niya ay tahanan ng mga puting engkanto. Papalubog na ang araw nang makalabas siya sa hangganan. Malapit niya nang marating ang unang baryo sa silangan. Kahit kumakalam na ang kanyang sikmura, ay tumutuloy pa rin siya habang hindi humihinto sa paglipad si Lawis. Ito kasi ang utos ng babaeng babaylan. Hindi niya nagawang magpahinga. Hindi siya nagsayang ng oras. Pagkarating niya sa baryo, ay mainit siyang tinanggap ng mga taga-baryo. Alam nila na ang binatang nakasuot ng itim na setro at pulang balabal ay ang magiting na mandirigmang birdugo na wala pang pagkakakilanlan. Hindi nila alam kung ano ang mukha nito. Sinadya talaga ni Nanding na walang sino man ang makakakita sa kanyang mukha.
Sa sobrang pagkabantog niya sa norte, ay maraming babae ang lubos na humahanga sa kanya. Kahit hindi nila batid kung ano ba ang itsura niya, subalit ang kanyang lihim na katauhan ay mas lalong nakilala sa tawag na Berdugo. Berdugong tagapagligtas, maligayang pagdating sa aming baryo. Nabalitaan namin ang iyong kausayan sa pagsupil ng mga kampo ng kadiliman. Itinuturing kang bayani ng norte. Bilang pinuno sa baryong ito, hayaan mong pagsilbihan kita. Tumuli ka sa aking munting tahanan. Ipaghahanda kita ng kaunting piging bilang pagsalubong sa iyong pagdating. Alam ng buong taga rito ang sadya mo. Nakakaranas ngayon ng matinding sigalos ang karatig naming baryo. Hindi magawa ng mga aswang nagambalay ng aming lugar dahil marami kaming ginawang pangontra sa buong paligid. May mga nakatalaga na ring bantay sa bawat sulok na pwedeng daanan ng mga aswang. Pero hindi namin magawang tulungan ang aking karatig baryo. Kung aalis kami ng mga kalalakihan dito, walang maiiwan dito. Kawawa ang mga bata. Mahabang litanya ng kapitan kay Nanding. Wala kayong dapat gawin, kapitan. Tama lang ang ginagawa mo. Kailangan mong protektahan ang sinasakupan mo. Napansin ko nga na maraming bata rito. Ako nang bahala sa bagay na yan. Kaya nga ako nandito ngayon upang iligtas sa mga tao sa kamay ng mga aswang na yan. Maraming salamat po pala sa handog mong pagkain. Pagkatapos kumain, alis na ako kaagad. Hindi ko kailangan magtagal pa rito. Habang mag-isa nga nilalantakan ni Nanding ang mga pagkain, bigla niyang narinig ang turan ng isang babae. Humihingi ito ng pahintulot sa kapitana na maibigay niya ng harapan sa mandirigma ang handog niyang minatamis na kakanina. Tumanggi naman ang punong kapitan dahil alam niyang bawal makita ang muka ng binata. Kaya nga lumabas silang mag-anak. Batid ni Nanding na bukod sa pagbigay ng babae ng pagkain, ay may iba pa itong pakay. Magalipas ang ilang minuto ay muling tinakpan ni Nanding ang kanyang muka. At masigasig na lumabas sa tahanan ng kapitan. Nagkukumahog na lumapit sa kanya ang isang mayuming dalaga at naluluhang iniabot ang supot. Bago nagwika na tulungan daw niya ang ina nitong hindi pa nakakabalik mula nang magtungo ito sa kabilang baryo. Nagmakaawa na isama niya ito sa kanyang misyon. Nahihibang ka na ba, Binibini? Magiging pabigat ka lang sa aking misyon. Kung hindi pa nakakabalik ang nanay mo sa lugar na to, malamang patay na siya. Isa pa't masyado mapanganib kung isasama kita. Pakiusap, isama mo ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Parang awa mo na. Kailangan kong makita ang nanay ko. Siya na lamang ang natitirang kasama ko sa buhay. Sabi ng dalaga na nagngangalang Dalia. Lumuhod si Dalia sa harapan ni Nanding. Walang tigil sa pag-iyak habang mahigpit ang pagkakahawak sa isang binti niya. Tinanong niya ang dalaga kung handa ba siyang mamatay, makita lang ang nawawalang ina. Tumango ang dalaga bilang sagot sa tanong niya. Kaya wala siyang nagawa kundi ito ay isama. Muli siyang nagpasalamat sa mga taga-baryo bago nilisan ang lugar kasama ang dalaga. Sa kanilang paglalakad ay hindi maalis ni Dalia ang tingin sa balot na muka ni Nanding. Pilit niyang inaalam kung ano ba ang wangis ng isang mandirigmang berdugo sa loob ng balabal. Masyado itong mahiwaga para sa kanya. Hanggang kailan mo ba ako tititigan ng ganyan? Pwede ba? Sa harap mo lang ito ng paningin mo. Nakakailang kasi ang ginagawa mo. Pasensya na. Nagtataka lang kasi ako kung bakit ayaw mong ipakita yung mukha mo. Siguro, hindi ka pang karaniwang tao. Tinatago mo ang anyo mo sa loob ng balabal. Hindi na lamang umibig si Nanding. Nagpatuloy lang siya sa paghakbang. Nang makalabas sila sa hangganan ng unang baryo, ay bigla niyang hinugot ang punyal at itinutok niya ito sa leeg ng babae. Hindi mo ako malilinlang. Hindi ka tao. Sino ka? Kasamahan ka ba nila? Kapag nagkamali ka ng sagot, puputulang kita ng ulo. Ano bang sinasabi mo? Isa lamang akong ordinaryong babae. Sino sila? Hindi kita maintindihan.
Nauutal na sagot ni Dalia at hindi magawang makakilos. Isang maling galaw lang niya ay titilapo ng kanyang ulo sa lupa. Kung ayaw mo magsabi ng totoo, tatapusin na kita ngayon. Akala mo ba, hindi ko malalaman ang tunay mong katauhan? Patawarin mo ko. Tama ka. Isa nga akong aswang. Pero hindi ako masama gaya ng iniisip mo. Totoo ang sinasabi ko na nawawala ang nanay ko. Mahigit 1 linggo na kaming hindi nagkikita mula nang magtungo siya sa kabilang baryo. Gusto ko siyang hanapin, ngunit hindi ako makalabas sa aming lugar. Nakita mo naman kanina na maraming bantay sa labas. Kaya nga, nakiusap ako sa iyo para makalabas ako sa baryo. Naniwala naman si Nanding sa itinuran ng dalaga. Patid niyang ito ay nagsasabi ng katotohanan. Magaling siyang magbasa ng damdamin ng iba gamit ang mga mata. Sa puntong iyon, nagpakilala si Nanding sa dalaga. Tanging si Dalia lamang ang unang babaeng nakaalam ng pangalan niya. Muli silang nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa marating ang pangalawang baryo. Sa entrada pa lang, bumungad agad sa kanila ang nakabibinging katahimikan. Nagbistulang abandonado ang lugar. Nakasarado ang kabahayan at wala ni isang tao sa labas. Ngunit nararamdaman ni Nanding na may mga matang nakamasid sa bawat dingding. Dinig niya ang paghihinagpis ng mga tao gamit ang matatalas na pandama. Alam din niyang may masamang aura na umaaligid sa buong baryo. Nasaan ang mga tao rito? Patay na ba silang lahat? Ang mabuti pa, tumabi ka na lang muna. Maghanap ka ng ligtas na mapagtataguan. Dahil nandito na sila, hindi na ako mahirapang tugisin pa ang mga kalaban. Bilisan mo, Dalia. Magtago ka na kung ayaw mong mamatay. Naramdaman din ng dalaga ang maitim na aura, kaya nagmamadali siyang nagtago. Habang si Nanding naman ay kinuha sa ilalim ng kanyang setro ang palakol na gawa sa panga ng itim na tikbalang na dati niyang pinaslang. Marahil, ikaw siguro ang tanyag na mandirigmang birdugo na may dugong babaylan. Hanggang kailan ka ba magpapakabayani? Masyado kang pakialamero. Sa palagay mo ba, matatakot kami sa'yo? Nag-iisa ka lang, kaya huwag kang masyadong magmagaling. Pagmasdan mo ang paligid, napapaligiran ka ng mga alagad ko. Bungad na wika ng halimaw kay Nanding. Ipinakilala ang sarili nito bilang pinuno ng pangkat. Ikaw ba talaga ang namumuno sa lipi? Kung susukatin ko ang iyong lakas, ay isa ka lamang mababang uri ng nilalang. Katumbas ka lang ng isang insekto na gustong sakupin ng lugar na to. Malamang, isa ka lang utusan kung sino man ang nag-utos sa inyo na maghasik ng lagim sa sangkatauhan. Kanino kayo naninilbihan? Gusto kong malaman kung sino ba talaga ang pinuno ninyo. Masyado kang hambog, tampalasan. Maaaring tama ka sa iyong iniisip. Ang tanong, makakalabas ka pa kaya rito? Tatalupan kita ng buhay bago ka pa namin pagpiestahang kainin. Mga alagad, turuan nyo to ng leksyon. Turuan nyo ng leksyon ng hambog na mandirigmang to. Huwag nyo siyang papatayin. Lumpuhin nyo hanggang sa madurog ang kanyang mga buto-buto. Dahil ako ang tatapos sa buhay niya. Kilos na, mga alagad! Matapos utusan ng pinuno ang kanyang mga alipores, ay sabay-sabay nilang inatake si Nanding. Ngunit laking gulat nila nang biglang maglaho sa kanilang paningin ang mandirigma. Hindi nila inaasahan na nasa likod na nila ito at nakahanda na sa unang atake. Sa isang kisap mata, 3 bigla ang binawian ng buhay. Walang habas itong pinugutan ng ulo ni Nanding. Sa bawat pilantik ng kanyang palakula ay isa-isa silang nagkandamatay-matay. Hindi mabasa ng kalaban ang galaw niya. Kasing bilis ng kidlat ang kilos niya na tila dinadaanan lang ng matalim na hangin ang mga kalaban. Dalubhasa siya sa malapitang atake, kaya mabilis lang niyang nadurog ang malaking pangkat. Sa madugong pakikipaglaban niya sa mababagsik na nilalang, ay tinutulungan naman siya ni Lawis.
Sinasalakay ng ibon ang ibang aswang gamit ang matutulis nitong kuko. Tinutuka ang mga mata ng kalaban. Mabilis na lumilipad ng paikot-ikot sa mababang parte ng himpapawid. Makalipas ang ilang minutong sagupaan, ay nalipol niya na ng walang kahirap-hirap ang pulutong ng mga aswang. Nasaksihan ng mga tao ang naganap na labanan habang nakasilip sa mga siwang ng kani-kanilang mga bahay. Namangha naman si Dalia sa angking husay sa pakikipaglaban nitong si Nanding. Hindi man lang ako pinagpawisan ng husto sa laban. Ang hihina pala ng mga alagad mo. Siguro naman iba ka sa kanila. Mukhang may ibubuga ka naman kahit papano. Ano bang hinihintay mo? Sugod na. Ngayon natin malalaman kung sino nga ba ang higit na mas malakas sa ating dalawa. At ngayon mo rin patunayan na ikaw nga ang pinuno ng iyong pangkat. Pagyayabang na wika ni Nanding matapos masawi sa mga kamay niya ang napakaraming halimaw at nagawang hamunin ng duelo ang pinuno ng pangkat. Nasindak naman ng halimaw, ni hindi man lang nito maigalaw ang katawan. Nanginig ang mga tuhod dahil batid niyang kamatayan ang naghihintay sa kanya sa oras na labanan niya ang mandirigmang birdugo ng norte. Bagkus na sumalakay ay nagkukumahog na tumakbo palayo ito. Ngunit bigla siyang napahinto nang makitang nasa harapan niya na ang mamamaslang. Pakiusap! Huwag mo akong papatayin! Pangako! Hindi ko nagagambalain pa ang baryong ito. Basta buhayin mo lang ako. At bakit naman kita bubuhayin? Ang isang katulad mong halimaw ay hindi na kailangan mabuhay ng matagal sa mundong ito. Hindi ako marunong maawa sa isang tulad mo. Sakala mo ba? Wala pang nakakaligtas ni isang nilalang sa aking mga kamay. Pero pagbibigyan kita ng pangalawang pagkakataong mabuhay. Ngunit nakadepende ito sa pagpapasya ng mga naninirahan dito. Hoy, kayong mga daga na kanina pa nagtatago sa lungga ninyo. Lumabas na kayong lahat. Ligtas na ang mga buhay ninyo. Hanggang kailan ba kayo magtatago? Ayaw na ayaw ko talaga sa mga taong duwag. Likas na kay Nanding ang pagiging malamig sa mga tao, lalo na sa mga taong hindi kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Nakadepende ang mga pagtrato niya kung ang isang individual ay nakikitaan niya ng lakas ng loob at tiwala sa sarili. Mas lalong nagimbal ang pinuno ng mga aswang dahil alam niyang matindi ang galit sa kanya ng mga taga-baryo. Malakas ang kutob niya na hindi na siya bubuhayin pa ng mga ito, lalo na ang pamilyang namatayan ng mahal sa buhay sa kamay nila. Agad namang nagsilabasan ang mga tao. Mababanaag sa mga mata nila ang matinding takot. May mga hawak silang matutulis na bagay bilang proteksyon sa kanilang kaligtasan. Ang iba namang matatanda ay makikitaan ng puot at galit. Matalim ang bawat pagtitig nila sa nakaluhod na nilalang sa harapan ni Nanding. Samantalang hinahanap naman ni Dalia ang kanyang ina sa mga taong nagsilabasan sa mga kubo. Umaasang makikita pa niya ang nawawalang ginang. Kayong mga taga rito sa baryo, nasa inyong mga kamay ang pagpapasya kung bubuhayin pa ba ang halimaw sa harapan ninyo. Kayo na humatol sa kanya. Nagsigawan ang mga tao na papatayin nila ang nilalang. Magkakasunod na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong paligid ng pagtulungan nilang pagtatatagain ang mabangis na halimaw. Kagimbal-gimbal ang sinapit na kamatayan ng pinuno ng mga aswang sa kamay ng mga taga-baryo. Labis ang pasasalamat nila sa mandirigmang birdugo. Itinuring nilang bayani si Nanding. Sinunog nila ang mga labi ng nilalang at muling nanumbalik ang katahimikan sa baryo. Matapos ang ilang linggong pakikibaka na mabuhay sa tuwing kakagat ang dilima. Kasawian naman ang namutawi sa diwa ni Dalia. Hindi niya nakita pang muli ang kanyang ina. Sa palagay niya, nasawi na ito sa kamay ng mga dayuhang aswang. Kinabukasan, payapang nilisan ni Nanding ang baryo. Nagawa niya mapagtagumpayan ang misyon sa loob lamang ng isang gabi. Nanding, malayo ba ang pinanggalingan mo? Maaari ba akong sumama sa iyong paglalakbay? Wala na akong mauuwian pang pamilya. Ngayong wala na ang aking ina.
Ayoko nang bumalik pa sa aming tahanan. Malulungkot lang ako mamuhay na mag-isa eh. Sige na, Nanding. Hayaan mo na akong samahan kita. Gawin mo akong alipin. At tapat kitang paglilingkuran sa bawat araw na magkasama tayo. Ay, sigurado ka ba? Nagagawin mo lahat. Anumang pag-uutos ko. Oo, sumpaman. Lahat ng mga gawain ng isang babae, ako lang gagawa. Hindi ako magsasawa na ipagluto ka araw-araw. Saka pangako, hindi ako titingin sa iyong mukha oras na alisin mo ang balabal. Tatalikod ako sa tuwing kakain ka. Gusto ko yung ugali mo. Mukhang magkakasundo tayong dalawa. Pero hindi ako mapagsamantalang lalaki. Hindi ibig sabihin na pumayag akong isama kita ay gagawin na kitang alipin. Malaki ang respeto ko sa babae. Lalo na sa isang tulad mong handang mamatay. Makita lang ang iyong ina. Matapang kang babae, Dalia. At yan ang nagustuhan ko sa'yo. Tayo na. Malayo pa ang ating lalakbayin. Hindi alintana ng dalaga na hindi biro ang kanilang lalakarin. Dalawang matawid na bundok ang kailangan nilang malampasan bago marating ang tuga-tuga. Marami mang sagabal sa matarik na daan ay hindi ito naging hadlang. Sa puntong ito, marami nasaksihan na hiwaga si Dalia. Iba't ibang uri ng elemento at nilalang ang hindi sadyang makita sa lilim ng mga puno. Bagamat ni walang kaunting takot siyang nararamdaman dahil kasama niya ang magiting na mandirigma na walang kinatatakutan, alam niyang ligtas siya sa tabi nito. Nasaksihan niya kung gaano ito kabirdugo. Magtatakip silim na nang marating nila ang hangganan ng silangan. Muling nagtagpo si Nanding at ang matandang duwende sa malaking puno ng akasya. Nagkita ulit tayo, makisig na mandirigma. Nakakasigurado ako na hindi lang ito ang pangalawang beses natin pagkikita. Darating ang araw na kusa kang lalapit sa akin para humingi ng malaking pabor. At hihintayin ko ang araw na yon. Sige na, malaya kayo makakatawid ng tarangkahan. Hindi na lamang pinansin ni Nanding ang tinuran ng matandang duwende, habang si Dalia naman ay nagpaabot ng matamis na ngiti sa maliit na nilalang. Gawa ng mahabang paglalakbay ay hindi maiwasang kumalam ang sikmura. Ibinigay na lamang ni Nanding ang minatamis na kakanin na bigay mismo ni Dalia. Batid niya na kanina pa ito nagugutom. Subalit hindi sila huminto sa paghakbang. Kaya nagawang kainin ng dalaga ang pagkain habang naglalakad sa matarik na lupa. Maraming nakaduklay na baging sa buong paligid ng gubat na pwede nilang makapitan upang makaahon pataas. Nanding, malayo pa ba ang bahay ninyo? Buong araw na kasi tayong walang tigil sa paglalakad. Bakit hindi mo na tayo magpahinga kahit ilang minuto lang? Kala ko ba gagawin mong lahat para sa akin? Dito pala nagre-reklamo ka na. Kung nais mo magpahinga, bahala ka, iiwan kita rito. Marami pa naman ditong mababangis na impakto. Ililigaw ka nila at paggugutay-gutayin niyang katawan mo. Mahilig pa man silang kumain ng laman ng aswang. Pabirong wika ni Nanding. Nagawa pang takutin ang dalaga. Teka lang, Nanding, hintayin mo ako. Huwag mo akong iwan dito. Mahinang sigaw ni Dalia. Kumagat ito sa biro ng binata. Umahon na ang bilog na buwan nang makarating sila sa tuktok ng bundok. Nakahinga ng maluwag ang dalaga dahil medyo patag na ang daanan. Ngunit nababalot ng makapal na hamog ang paligid na tila abot kamay ang mga ulap. Lalo na at sagrado ang lugar. Habang papalapit na ang dalawa sa kinatitirikan ng bahay ay biglang may lumipad na palaso. Bumaon ito sa lupa sa tapat mismo ni Dalia. Alam ni Nanding kung sino ang may gawa nito. Nanding, bakit ka nagsama ng estranghera sa banal na lupaing ito? Alam mo naman siguro ang sunod na mangyayari oras na kumilos siyang kasama mo. Sa pangalawang pagkakataon, hindi na sa lupa tatama ang palasong to. Wika ni Makiling. Huwag kang gagalaw, Dalia. Manatili ka lang sa kinatatawa mo. Tandaan mo, huwag kang magkakamaling ihakbang yung mga paa mo, kundi mamamatay ka nang wala sa oras. Kaagad namang nilapitan ni Nanding si Makiling. May hinahong kinausap tungkol sa babaeng kasama niya. Nang makumbinsi niya ito,
ay magkasama nilang pinuntahan ang dalaga. Dalia pala ang pangalan mo. Pero ang tulad mong may dugong halimaw, walang puwang dito. Dahil nakiusap sa akin si Nanding, papayagan kitang manatili sa aking tahanan. Kapag may ginawa kang hindi ko nagustuhan, mamamatay ka sa sarili kong mga kamay. Tandaan mo yan. Tiyang, huwag mo naman siyang takutin. Mabuting babae po si Dalia. Pumasok na tayo sa bahay. Nagugutom na kasi ako eh. Nga pala Tiyang, pag-usapan natin bukas ang tungkol sa sinasabi mo kung papaano makakamit ang malakas na kapangyarihan na kayang higitan ng aking limitasyon. Ikaw talagang binata ka. Iniiba mo ang usapan. Hindi pa nga ako tapos kausapin ng babaeng yan. Dahil nagtagumpay ka sa iyong misyon, palalampasin ko ang gabing to. Hahayaan ko si Dalia na manatili dito bilang gantimpala mo sa akin. Magaling Nanding, nagawa mong iligtas sa mga taga-baryo sa kamay ng mga aswang. Ibinalita na sa akin ni Lawis ang mga nangyari sa naganap mong misyon. Sabi ni Makiling. Kahit labag sa kalooban ni Makiling na tanggapin ang dalaga, ay magiliw niya itong pinagsilbihan para sa unang gabi. Ipinaghanda niya ito ng makakain. Nagsalo silang tatlo sa hapag. Nagawa pa niyang ipakilala si Dalia sa mga kaibigan nilang elemento na matagal nang nanananahan sa loob ng kanilang bakuran. Nanding, itatanong ko lang sana kung may nakita ka bang matandang duwende sa ilalim ng puno ng akasya sa kabilang kabundukan? Siya ang tagapagbantay sa pinto ng kabilang daigdig. Ang mundo kung saan naninirahan ang maalamat na bakunawa na may 7 ulo. Mapanganib daw ang nilalang na ito. Nung nabubuhay pa si Ama, naikwento niya sa akin na ilang mandirigma na ang sumubok patayin ng higanting halimaw. Ngunit lahat sila'y nabigo. Wala ni isang nagtagumpay na makuha ang gintong espada sa loob ng sagradong kuweba ng mga albinong ahas. Wika ni Makiling. Bakunawa? Gintong espada? Nagbibiro po ba kayo Tiyang? Isa lamang tong alamat ng mga ninuno nating babaylan. Kung totoo man ang tungkol sa dambuhalang halimaw, malamang kabilang siya sa hanay ng mga Diyos. Di ba ayon sa alamat, kinain ng bakunawa ang buwan, kaya nagalit si Bathala. Nagsugo ito ng mandirigmang anghel sa lupa upang parusahan ang higanting halimaw. Ngunit sa likod ng tagumpay ng Arkanghel, matapos niyang magapi ang serpiente, ay binawian din siya ng buhay. Ibinaw niya ang gintong espada sa bato bago naglaho ang katawang lupa. Salaysay naman ni Nanding. Yun, maraming salamat sa pakikinig. So, bali itong kwentong to, bali may 5 episodes to. So, bali tutuloy-tuloy natin to araw-araw. Abangan po ninyo. Parang malanato ito. Maangas yung bida. Yun lang. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. Hanggang sa muli.